malapit na mga kababayan, dumating yung ating Pangulong ang Bongbong karamihan Marcos. sa mga panganguna na ito. Ngunit bukod sa expansion, inutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ilapit sa mga tao Alas ang 12 na, legalidad kasi at galing pa siya libreng Blanca. specialty Ang medical hapon. services, lalo na sa mga lalaki. Pinipicture muna dito yung project na Legacy Hospital Malapatan ng lunas. dito po sa Albay ng ating Pangulong. Kaya sa tulong ni Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Salvi Co ng Ako Bicol Party List, Ito po yung Legacy Hospital. Malasakit at pagmamahal sa taong bayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Speaker Martin Romualdez, nasimulan na ang legacy projects ng Specialty Hospital. World-class hospital po siya, mga kababayan. Dito sa Bicol Region, ating na naisasakatuparan ang matagal na natin plano para sa mga Bicolano. Ang mabigyan sila ng kalidad na serbisyong medikal. Ang legacy building ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang magiging patunay na numero 1 ang mga mamamayan sa gobyerno nito. Walang private hospital na serbisyo ang maaasahan ng mga Bicolano kapag natapos nito ang legacy building. Kukumpletuhin natin ang 17 specialty clinics batay sa Department of Health upang hindi na kailanganin na mapunta pa sa Maynila para lamang magpapagawa. Simula pa lamang ito ng magandang pagbabago at makakaasa pa kayo ng mas marami pang specialty hospital ang itatayo sa buong Pilipinas. bilyon-bilyong piso ang ilalaan ng pamahalaan para sa construction, expansion, at modernization ng mga legacy specialty hospitals. Sa Bicol Region, unti-unti nang natutupad ang pangarap na magkaroon ng sariling world-class hospital. Kasalukuyan ang itinatayo ang 10-story legacy building ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Isa ito sa mga unang legacy specialty hospitals na itatatag sa labas ng Metro Manila sa tulong ni President Marcos at Speaker Romualdez. Iba talaga ang kanilang malasakit at pagmamahal sa mga Bicolano. The legacy building will be equipped with the latest medical equipment tulad ng MRI, CT scan, at modern laboratories para siguradong accurate ang diagnosis ng mga pasyente at para naman sa mga pasyente malayo ang pagkagalingan o mga kaanak ng mga nagpapagamot sa ospital, nagtayo din ng halfway house o pansamantalang tutuluyan o pahingahan. Lalagyan din ng 433 beds ang inpatient department ng bagong hospital building. This will ensure holistic care for confined patients. Meanwhile, the outpatient department will offer comprehensive patient care for Bicolanos. Magkakaroon din ng state-of-the-art operating rooms at malaking intensive care complex. Malinaw ang layunin ng Legacy Specialty Hospital Project ng Pangulo na bigyan ng dekalidad na serbisyo at libreng gamot ang mga Pilipino, lalo na ang mga kapuspana. Simula pa lang ito, marami pang proyekto ng Pangulo ang nakapila para itaas ang antas ng buhay ng mga Bicolano at lahat ng Pilipino. Kaya naman, tuloy-tuloy ang serbisyo publiko para masiguro ang sama-samang magunlad. Karapat-dapat lang ng mga tikim ng first-class hospitalization at top-notch medical services ang mga may sakit kahit mahirap. At bawat buwis ay katinuluan ng ating mga modernong hospital para sa bagong panahon, para sa bagong Pilipinas. Sabi ko sa inyo, napakagandang balita ito para sa mga Bicolano. Ang world-class na ng hospital. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo. Of course, ako Bicol Party List. Of course, our President, President Mumuno. Malakpakan natin naman! May pa-claiming at sana talaga. Grabe po ang tao dito, mga kababayan. Ikaw naman, gusto mo bang hospital? Albay Astrodome po ito, mga kababayan. Ganyan kadami. So malapit nang dumating yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Coverage po tayo, full coverage. Nag-speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si
si Congressman Itzilanman. Pangulo, anong gagawin? Dumating na din. 10, 9, 8. Saan kayo sa kanilang mga kinauunan? Dumating na po yung ating Bawal po ang distribution siya ng presidential assistance to farmers, diesel folk, and families. Albay Astrodome, Legazpi City. So, ayan po ha. And of course, kanina pa rin sila. Agad sila dito. Iba dito kahapon pa. Nakita na rin po natin yung ilang mga gobernador. Governor Buboy Hamor, tapos si Masbate Governor Tonico. Ito si Governor si Governor Hamor, yan. Ito si Tonico ng Masbate. Yung iba hindi ko masyado hindi ko masyado makilala yung mukha. Bagok na mga kababayan. Parating na yung ating Pangulong Bongbong. Ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Nasa labas siya, mga kababayan. Andun siya. Ngayon ay pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng iba at pangingisda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga kababayan nating farmers at So, namimigay muna po ng mula mga sa probinsya ng Albay. ayuda. Mula sa DA, 15 million worth of assistance under the Agricultural Credit Policy Council. Muli, mula sa DA at PhilRise, ipapamahagi ang mga hybrid seeds, hybrid corn seeds, inbred certified seeds, urea fertilizer, complete fertilizer, at chlorate of potash fertilizer. Isang unit ng kasama chipper na nagkakahalaga ng 295,000 pesos. Dalawang unit ng open source pumping set na nagkakahalaga ng 280,000 pesos. Isang unit ng cassava granulator na nagkakahalaga ng 199,500 pesos. Nasa labas pa siya, mga kababayan, ng Albay Astrodome. Naghintay yung mga tao dito Mula sa... naman sa BFAR, ipapamahalags na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Muli, mula naman sa BFAR, tatlong unit ng 18-footer fiber fishing boats na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Pictorial muna. Picture. Mula sa PhilMec, dalawang 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 4,599,600 pesos. Pamamahagi natin ng tulong mula sa pamahalaan. Palakpakan naman po natin. So, papasok na po siya dito sa Albay Astrodome. Nasa labas pa siya. Nasa right side yata ito. Tama, right side ng Albay Astrodome. Papasok na po siya.
ikot yung ating Pangulong Bongbong. So nandito na po. Yan. Papasok na siya. Ayan na po, mga kababayan. Pasok na yung ating Pangulo. Yan. Wagayway na ng mga flag, Mga kababayan, mga tao. ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ayun. His Excellency Ferdinand Yan. R. Marcos Jr. Yan yung ating Pangulo. Nagwe-wave siya. Kita ninyo mga kababayan, ang daming mga tao. Palakpakan ng mga tao. Ganon kadami. Yan. Andun na sa stage yung ating Pangulo. With our local officials, governor and congressmen. Pati yung LP president po, si Lagman, nandito. O, diba? Unity. Ang gobernador kasi dito, anak ni Congressman Itzel, si Greg Slagman. Astrodome para sa distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. Para sa Ito panigulang si Greg, pahayag so. ng programa, inaanyayahan po natin si Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal. Si Governor Greg, katabi ni Secretary Rex Gatchalian, katabi mismo ng ating Pangulo. Yan po. Yan. Excellency Ferdinand Marcos So, opening remarks with Mayor Rosal. from the local government units. Sa ating po mga magsasaka, mangingisda, City Mayor ng Legazpi. at mga po ng pamilya na dirito po sa ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko po ipahayag ang aking malugod na pagtanggap sa ating butihing Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat po, Pinoong Pangulo, sa inyong pagdalaw sa aming lalawigan ng Albay at sa lungsod ng Legazpi, at sa patuloy ninyong magsasaka sa ating mga mangingisda at sa pamilyang Pilipino. Ang araw na ito ay isang napakahalagang okasyon para sa atin. Sa gitna ng mga hamong ating kinakaharap, patuloy tayong binibigyan ng pag-asa ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng programa tulad ng Presidential Assistance to Farmers, ng ating gobyerno sa mga sektor na siyang tunay na nagpapatakbo sa ating ekonomiya ng tulong at suporta na lubhapong kailangan. Alam natin lahat na ang ating mga magsasaka at mangingisda ay nasa front line, laging namumuna sa ating laban para sa food security at economic stability. Kaya naman, ang bawat tulong na ipinagkakaloob sa kanila ay hindi lamang para sa kanilang kabutihan, kundi para rin sa kabutihan ng buong bansa. Nais ko rin iparating ang aking kausap sa ating mahal na Pangulo. Ang inyong pong presensya sa araw na ito ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating mga kababayan. Sa muli, welcome po, and Diyos maray na hapon sa inyong tubos. Mamuhay po ang Republika ng Pilipinas. Si Mayor Geraldine Rosal po ng Legazpi City. Yapo Bicol Party List Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations po. Assessment of Agriculture ng farm equipment and machinery, fertilizer and seedlings, piglets and feeds at maging animal vaccines. May bangka din mula sa BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat na ito'y bahagi ng
Legacy Food Security Program ng Pangulo na naglalayon gawing self-sufficient sa pagkain ang ating bansa. Maraming salamat po, Pangulo. Makakaasa po kayo sa matibay at tuloy-tuloy na suporta ng House of Representatives sa inyong mga adhikain para sa bansa. Kasama po dito, pag-arming ng bigas, pamimigay ng bindi, mataba at makinarya, pati na rin ang modernong teknolohiya tulad ng solar fertigation na inaasahan natin magpapalaki sa ani ng mga magsasaka. Today, we're not just graced by your presence, Mr. President, but also by the profound impact of your legacy projects. Bukod po sa legacy on food security, nandiyan din ang inyong legasiya specialty hospitals at legacy housing projects. Ang inyong legacy specialty hospitals project ay isang malaking hakbang tungo sa dekalidad na serbisyo, medikal, para sa lahat, lalo na sa kanayunan. Kanina ay binisita po namin ang construction site ng Legacy Building sa Bicol Region Hospital at Medical Center. Ang proyektong ito ay katuparan ng inyong pangakong mapabuti ang kalusugan ng bawat Bicolano. Again, maraming salamat po. Sa pabahay naman, ang inyong legasiya housing project ay tunay na nagpapakita ng malasakit sa bawat pamilyang Pilipino ang pagtatayo ng pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH sa Bicol at iba pang bahagi ng bansa ay naayon sa inyong pangarap at pangakong mabigyan ng disente at siglas na tahanan ang mga Pilipino. Muli, maraming salamat po, Mr. President. Last but not the least, malaking tulong din po ang rehabilitasyon ng electric cables at pagtatayo ng 2 bagong substation sa Albay. Dahil sa proyektong ito, magkakaroon na kami ng stable power supply at umaasa po kami mababawasan na ang brownouts sa aming lalawigan. Maraming salamat. Sa bawat sulok ng Bicol Region, ramdam po namin ang pagbuhos ng biyaya mula sa inyong administrasyon. At ang proyekto at programa ito ay nagpapataas ng kalidad ng buhay at nagbibigay din ng bagong pag-asa at inspirasyon sa aming mga Bicolano. President Marcos, sir, your leadership is truly a beacon of hope. Ang inyong dedikasyon sa pag-aangat ng buhay ng bawat Pilipino ay walang katulad. Maraming salamat po, Mr. President, sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta sa mga Bicolano at sa lahat ng Pilipino. Ang inyong malasakit ay tunay na biyaya sa amin lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay po. Sunod po na magbibigay ng message si Governor His Grex Excellency Ferdinand Lagman Langapay. honorable members of the House of Representatives, from the first District of Albay, my father, Congressman Edsel Lagman, from the second District of Albay, ably represented by Mayor Adrian Salceda, Honorable Julie Salceda, the third district, Honorable Fernando Didi Cabello. For our party lists here in Albay, I'd also like to acknowledge, Mr. President, the presence of Congressman
Juan Wilder Party List. Also here are the congressmen of the People Party List, the House Chairman of the Appropriations Committee, Honorable Congressman Zaldico. He is joined in by Congressman Jill Bogalon. From Antiluciano Party List, nandito po si Congressman Abid de los Santos. The honorable members of the Cabinet of our dear President, our Department of Agriculture Secretary Ivo Chu Lawel, ang aking pinapatid na namumuno ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian, ang aming puminong sa kasal, si DILG Secretary Attorney Edgar Avalos, at siyempre po ang aking mga kaibigan na gobernador sa dalawigan po ng Sorsogon, si Governor Ruboy Amor. Mula naman po sa dalawigan ng Masbate, si Governor Antonio Punico. Nandito rin po ang gobernador ng Catanduanes, si Governor Joseph Luan. Sa lahat po ng mga mayors sa 15 municipalities and 3 cities of the province of Albay, kanina po, nagsalita po ang una ay si Honorable G. Rosal ng Legazpi City, talapakan po natin. Wala po sa Pulambi, si Mayor Adrian Salceda. Naroon po sa bayan ng Mabellar, ang aking ikso, na si Mayor Jorem Arnabel. Wala naman po sa Magnico, si Honorable Mayor Rebecca Chen. Sa bayan naman po ng Ibi, si Honorable Mayor Abby Villanueva. Sa Lone Island Municipality ng Albay, bago-bago po, nandito po si Honorable Mayor Dick Galicia. Ang aking napakagandang mas nakakabatang kapatid, ang mayor po ng Tabaco City, si Honorable Mayor Michelle Lagman. Mula po sa Pilipinas, nandito po, of course, si Honorable Mayor Alan Arandia. Sa munisipyo ng Makakay, si Honorable Mayor Edsel Belleza. Mula po sa Binubatan, si Honorable Mayor Chino Garcia. Ang representante po ng Mayor ng OWAS, nandito po si Vice Mayor Attorney Casuato. Mula po sa bayan ng Daraga, nandito po si Honorable Mayor Awin Baldo. At sa bayan naman po ng Clamalig, nandito po si Honorable Mayor Aloy Baldo. Sa Santo Domingo naman po, andito Mr. President, si Honorable Mayor Acos. Nagbitbit po ito, Your Excellency ng mga fans. Anyway, Diyos, maraming lang ito. O hapon, sa tuyang lubos. Primero, ang sapuyang pagpapasalamat sa lubos na albayano, aroma, asin, mga panasera. Layakon mo niyan sa loob at albay ang sulong. At alaw na iniwo mga tulang para sa salito gabos. Para makakita sa ang presensya natin na imong natihon
kasi natin ang napilit ng sinuyang presidente na Pakuan, hindi tawag. Ngayong araw na ito, kahit mo ay nagtipon, hindi lamang po para tumanggap ng tulong. Tayo po ay nandito para ipag-iwang ang simula ng bagong pag-asa para sa ating probinsya patungo sa bagong Pilipinas. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibahagi sa atin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang matibay na pangako na itaas ang kalidad ng bawat Pilipino, lalo na ang ating mga magsasaka at mangingisda na araw at gabi nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pamumuno ni Pangulong Marcos ay kumikilala sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda sa kadahilanan na sila po parte sa pag-usbong ng ating ekonomiya, lalo na po sa ating mga komunidad dito po sa Bicol Region. Ang adikain niya para sa isang bagong Pilipinas ay nagbibigay ng malalim na inspirasyon sa ating mga albayano. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lamang para sa hangganang dunas, kundi pati na rin po sa pagpapataguyod ng isang tuloy-tuloy at masaganang kinabukasan para sa lahat ng Bicolano. Ang araw na ito ay isa ring pagpapatibay ng ating pangako sa isa't isa bilang mga serbisyo publiko para matiyak natin ang mas magandang kinabukasan para sa ating mga konstituentes ay patuloy pong gusto at karangkada. Napakahalaga po na ipagpatuloy natin ang magandang relasyon sa pagitan ng gobyerno nasyonal na pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulo at ng ating mga lokal na mga local chief executives sa mga pamahalaan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Sa pagkatapos, nais kong ipahayag ang aking pagdiskurso o sa salamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang matibay na liderato sa ating pagkakaisa at dedikasyon na magsilbi para sa kapakanan ng mga sektor na talagang nangangailangan ng galinang pag-aaruga. Abot naman po ang pagprogreso at pag-asenso ng Bicolania. Sa giraray, Diyos at magbalos sa silang lubos, mabuhay ang Albay! Mabuhay ang Bicolania! Mabuhay ang bagong Pilipinas! So, magsasalita na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. Hindi na mag-iniiwan lamang sa isang departamento at lahat na pinagulong ng mga departamento kaya pinasasama-sama pinagulungan ko ng mga departamento at kaya ako nandito ang ating mga secretary secretary ng Department of Agriculture, Secretary Nico Laurel, ang secretary ng USWD, Secretary Rex Gatchalian, at naglabi po kami sa Mansur at namigay po kami dito para sa aming mga American. Ito po ang mga beneficiary para sa Presidential Assistance. Lahat po ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, sa national, sa lokal, ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, maraming mga sa Diyos. Bago ang lahat, nais ko magpasalamat sa napakailig na pagkanggap ninyo sa akin dito sa Diyos. Kasi iinit na nasilig na kayo at kasi sarap ng Bicol Express ang buhay dito sa amin. Kaya mga
ay talagang tuloy ko ang dito sa inyong napakagandang sulat na kasama kayo lahat sa araw nito. Narito po pero kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mamusayin kayo ang pagsunod ng magaling ng serbisyo sa ating mundo. Hindi sa malaman ng lahat ng marami talaga ang ginawa ng hinaharap pa rin natin na inyo dito sa atay, pati na rin sa inyong mga maraming pilihan. At sa aming pagkakalaw ng sabi kumata ng agriculture sa kakasan sa USD, halos 1,000,000 pamilya sa mahigit at ng barangay ang matinding nakukuha ng El Nino sa Almaring na Laguanes sa Suwate at Tutuloy. Karamihan po sa mga luwan na apektado ito ay ang mga nagtanim ng para at mais na talagang kailangan ng isalba ang mga kasirang pananim. Kaya naman, sa araw ito ay nagdamo po ang tanggapan ng Pangulo ang mahigit 100 milyong pisong talaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay na Laguanes at Suwate at Tutuloy. Ito po ang gawin ay mapamahagi natin sa provincial government at nakakatagal ng 10,000 piso ang bawat magsasaka, mag-iisa at pinapiling pamilya na lumang-apektuhan ng agyong na dala ng Pilipino. Bilang pauna, magbibigay po kami at 10,000 piso sa 10 beneficiaryo mula sa bawat probinsya. Hindi rin magpapahuli at SWP na mamamahagi rin ng isa sa 10,000 piso sa 10,000 beneficiaryo na anak na gagawa. Meron po magandang balita sa ating mga magsasaka at aming isa. Narito po ang Department of Agriculture at ang Bureau of Fisheries na hanggang ang sa inyo ang sa tulong tulad ng hybrid rice and corn seeds, mga fertilizer, aquaticide, gamot, tatong limana, baking powder na pangmata, at iba pa mga ibang tulong na suporta. Wala naman sa kusina, ating magiging na speaker bank nito. Nagkakaroon siya ng ibang tulong para sa lahat ng buhay nito. Hindi po natin. Iiyakin po natin ang bawat ayuda ay papamahagi natin ay makakarating sa lahat ng mga pinaka-pangangailangan. Ang hinigran sa ating mga pinitisan ay isang paling nito ang pagkakataon nito upang maabang at makapagsigaw ulit. At ilalagay ulit, huwag kayo nahihiyang makakit sa inyong mga pagkakataon, sa inyong mga mayor, sa Kongreso ng Gobyerno, at sino-sino pa na ayaw siya ng pamahalaan kung nangangailangan kayo ng karagdagan ay patuloy din kami na pagkikipag-ugnayan sa mga para malaman kung ano ang karagdagan na susan ang maaaring kayo. Sa lahat ng mga paraan na makatulong sa inyong pagiging produktibo, suportado at ang inyong gobyerno at ang inyong pamahalaan. Kung hindi naman tayo, at kaya na lahat tayo ay sa lahat na kapahon. At dahil nasa usapin tayo ng kahandahan ng mga dapat, nais kong ipaalam sa inyo na naghahandahan ng pamahalaan para sa nalalapit ng mga panahon at kaligtaan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng pagkakamuli ng mga malalakas na bagyo at pagpaha. Sa Region 5, ay maraming bagyo na pamahalaan. Dahil sa ating harapan at ang inyo, nakakapagpapalito ang buong ating Diyos. Kaya naman, pinakatasan ko ang lugar na kapalaran at lahat ng halisan ng pamahalaan dito sa Region 5. Nakasuliin nyo ang mga plano ninyo para makahanda sa iwi-iwan na mga sakina. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, pinakailangan ng may ilikas nalalaman naman na may sapat na sulat na pagkain at pagmulahin ang kailangan
ng mga magiging aplikado. Sa bahagi naman po ng pamahalaan, patuloy na rin ang pagsusubaybay at nakakalaban din. Bilang suporta sa patuloy na kabuluhan ng inyong binibigyan na rin po ang pagpapalakas ng ilang mga proyekto dito sa Pilipinas. Tulad ng naman ng mga board project natin sa Tabaco, sa Malinaw, sa Kiwi, at sa Patakay dito sa Albay. Sa karating ko naman sa susunod ay patuloy ang pag-usan ng implementasyon ng Loro Terminal Port Expansion Project. Isusunod na rin po natin ang papatayo ang ilan sa mga port project sa Caguanes, Masbate at susunod. Kahit kaya po namin binigyan ng mga training ang mga proyekto, kahit nakikita namin ang talaga ng kagalay ay kung minsan ay kung ano man ang nakikita sana ng ating mga magsasaka ay nauubos ay ng mahal para mag-iipak yung inyong at tatagin sa mga isasalay sa barko, ay ano pinapaka, isasalay sa bago natin isama pupunta. Kaya natin ginawa ang mga pasintan na tungkol sa kwento para mula dito, mula sa maliit na bayan, ay kaya natin dito sa mga diretso na pagpuntahan kung saan man ang merkado ng inyong pagkakalimutan. Pero kung mga proyekto ay nagdadalong makapabilis ang kalakalan at magbiyahe ng ating mga produkto. Lalo na ang pagkain at produkto ang pagkakultura. At ating gusto ng sektor ng agrikultura ay naniniwala ko na ito ang susi sa paglago ng ating bansa. At kaya natin maiwan ay ang mga sa mataas na kultura sa bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit, nakakalungkot na kayo ang nagpapakali sa taong bayan ay kayo naman ay naghihirap kuminsan ng pinipahay ay ng sarili ng mga pagkakulito. Nagpapalulot natin na ipiyang natin na maganda ang magiging na buhay ng mga magsasaka at ng mga mangin. Kaya naman, nagpanagas na tayo ng mga hampanin upang mapalago ang ang Department of Agriculture ay nagtatayo ng mga sistema ng mga transport network para tumatulog online sa pagpapahagi. Paliwan mo, ang DA ay kumikilos na upang mapagulong ang mga lupang sakahan at pagkasahan. Sayon sa mga irrigasyon at mga lupang sakahan. Kamilan din sa ginagawa ng DA ang paggamit ng science-based at climate-resilient na teknolohiya sa pagsasaka. At magtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga strategic agriculture and business development area. Dahil ang processing ay at ang nangyayari ay nagsalitan ng process naman makakawasan ng pagkakita ng mga magsasaka. Sa pagbibigay natin ng mga kailangan, ang processing ay naiiwan sa mga magsasaka. Naiiwan sa mga kailangan, sa irrigation, ang kailangan, tuloy. Kung ano man ang makakapigay, mananangin na ay makakapigay sa ating mga matulungan, sa ating mga irrigation, sa ating mga magsasaka. Pinalitin din natin ang produksyon ng ating mga produkto na lumami pa ang mga merkado o mga merkado na pupuntahan ito. Sinayos din ang DA ang mga insurance at pangungnahan para sa mga magsasaka upang magtunan ang kanilang pangangailangan sa buhay. Pinagtan ko yan sa mga hambal na aming ginagawa upang sa ating mga para sa ating mga magsasaka at para sa ating mga magsasaka. Sa mga pinahaman ng kababayan dito sa Legazpi at sa mga nagdali pa sa iba't ibang nagdarating bayan dito, hindi ko po pinapaulit sa iyo
lahat sa kailangan sa pamana upang magbigay ang lahat ng kailangan para makakaraan ang pagkakama ang inyong mabuhay at makakaraan ang pag-ibig at inyong pamilya at inyong buhay. Pagkakita namin na ang kasalanan ang bawat Pilipino. Ang sabihin, makakuha natin ang inaasal ng isang magandang, kasalanan at mapayapang ito. Hindi po ito ang huling pag-ibig ng kasalanan. Papalit namin upang huling kumisahin at kalayan ito. Kasama ng tumutuloy sa kapatid, tutuparin po namin ang pangako na walang Pilipino may iwan sa ating magkakasal at paluto sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Tuloy po sa iyo mga. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, lahat ng Po, pamamahan mga kababayan, financial assistance para sa mga farmers and fishermen. message ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pagkadaming Ating tao. kumayan ang ceremony of distribution of presidential assistance. Ayan, distribution na po ng mga tulong, ayuda, presidential assistance to farmers, fisher folks, and families. Janina L. Convoriza. Josefina G. Agu. Erwin M. Divar. Leopoldo M. Gomez. Emily Racines. Salvador Tupasi. At si Adelina Tupasi. At ngayon, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng check-in assistance from the Office of the President para sa ating affected farmers, fisherfolk, at kanilang mga pamilya amounting to 41,550,000 pesos sa provincial ng Albay, tatanggapin ng ating butihing Governor, Edson Rex Lagman. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Albay. Ngayon ay tatawagin natin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Catanduanes na sina Susan Araujo, Merly Modesto, Lina Diwata, Herbert Mazaka, Elena Masagka, Ayla Manti, Rafael Pantino, Anita Tabiate, Joseph Matienzo, at Alan Talan. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Joseph Cua upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating El Nino affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 10,230,000 pesos para sa probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Catanduanes sa probinsya ng Masbate na sina Susan Cabaris, Rodel M. Dono, Jameson Taxi,
Amante. Wermar Amante. Dominier Andrade. At si Arnel Andrade. Arnel Andrade. Kaya naman po ating tawagin si Governor upang tanggapin ang presidential assistance para sa affected farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 36,790,000 pesos para sa probinsya ng Masbate. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa provincial government of Masbate. Governor Tony ko po ang tumanggap. Ngayon ay ating tuwagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa Sorsogon naman po. na sina Marlon Capangar, Alex Loril, Ludivina Latonero, Pagpito Capangar, Arlene Mias, Esteban Argote, Edith at Charlito Manalo. Farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya amounting to 13 million pesos para sa probinsya ng Sorsogon. Tinanggap po ni Governor Amor, Boboy Amor. Yan po siya, Sorsogon. Tulong para sa El Nino. Congratulations po sa provincial government of Sorsogon at muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong mga ipinamahaging tulong dito sa Region 5. Di ba, mga kababayan, masaya yung mga Bicolano. Mga Albayano. Sa pagkakataong ito, So right now, nagpipicture na lang po para sa mga local para sa officials. group That ends, mga kababayan, yung ating coverage ngayon. Yan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.